Magandang gabi po muli sa ating lahat. Tayo po muli magkakaroon ng daily words of encouragement. Nandito po rin po kami sa Isabela ngayon, dito sa Etiague, dahil meron po kaming inattendan na conference at saka or symposium at prayer fellowship po ng mga pastors and workers At medyo nasa basketball court po kami ngayon, kaya medyo maingay po ho. So ganun pa man, tayo pa rin po ay magkakaroon ng words of encouragement. Basahin ko po dito sa James chapter 3 po tayo, verse number 17. Ang sabi po ng Bible, "But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be entreated, full of mercy and of good fruits, without partiality and without hypocrisy." Napakagandang talata po ito. Actually po itong verses 12, James chapter 3 verses 12 hanggang 18 po ay hinihiwalay po dito yung wisdom ng world at saka wisdom ng Panginoon. Sabi dito sa verse 15, "This wisdom descended not from above but earthly, sensual, and devilish." Yan po yung wisdom ng sanlibutan. Sa katunayan po, akala natin ay tamang sundan. Sabi nga ng Bible, "There is a way which seemeth right unto a man, but the ends thereof are the ways of death." Proverbs 14 verse 12. And yung pala ay sensual, sabi ng Bible, devilish. Ikakasira pala ng tao. Kaya makita nyo po, maraming may degree naman, doctorate degree, pero nagtapos sa kulungan, naging addict, naging NPA, at iba-iba pang mga pangyayari. Why? Kasi hindi po talaga masasandalan ng buo, mapagkakatiwalaan ng todo ang wisdom ng sanlibutan. Pero ang sabi ng Bible dito po sa verse 17 naman, yung wisdom galing sa Panginoon ay first pure, sabi ng Bible, puro, peaceable, kaya napakagandang sandalan, pagkatiwalaan at i-apply sa ating family. Bakit? Nagbibigay ng peace. And gentle, sabi ng Bible, easy to be entreated, full of mercy, punong-puno ng kahabagan, of good fruits, without partiality, without hypocrisy. So katotohanan lang po na kung saan ay magagamit natin sa ating family. Alam niyo po, kaya ko sinishare po sa inyo ang patungkol sa wisdom from above, dahil kailangan po natin sa ating mga decision making. Pag nagkamali po tayo sa decision, hindi na po mababago yan. May consequence po lahat ng ating decision making. Kaya let me encourage you this evening na pag gumawa po tayo ng decision, before making any decision, ay let's consult the Bible or the wisdom of God kung ito ba ay aproba ng Panginoon. When it comes to our family, sa ating pong pagre-raise ng mga anak, sa ating pong pagmiministeryo, sa ating pong trabaho or negosyo, ito ba ay gusto ng Panginoon? Kinakailangan po aprobado muna ng Diyos, wisdom of God, bago po natin desisyonan, sapagkat pag nagkamali po tayo at hindi aprobado ng Diyos ang wisdom na ginamit natin, sanlibutan, mapapahamak po tayo. Parang mga kabataan na nagdidesisyon na lang according to their emotion, nakikipag-relasyon sila sa unbeliever, anong nangyayari? So yun, nagkakamali ng decision making, lifetime na yan dahil kinasal na, napapahamak. Kaya napakahalaga po kung dapat tayo ay mag-decision according to the wisdom of the Word of God. Bakit? Sapagkat may good fruit po yan, at gentle po yan, peaceable at puro. Kaya let me encourage you po tonight that whenever we make decision making, para hindi po tayo magkamali, ask the wisdom of God first from the Word of God, or ask your pastor, ano po yung wisdom galing sa Biblia? Pastor, ito ang problema ko. Ito ang aking suliranin ngayon. Ano bang mai-advise mo na wisdom galing sa salita ng Diyos? At bibigyan ka po. Sisiguraduhin ko po na hindi ka magkakamali. Bakit? Kasama mo ang Panginoon. Alright, yan po ang ating daily words of encouragement sa gabing ito. At magandang gabi po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.